Ito dun sa mga luma na gumagamit pa ng high sulfur fuel. Okay? Yan, ito sir. No? Meron tayong pangtanggal kung sakaling may stock up. Usually, pwede naman talagang makuha ng kamay. Ngayon, kung may stock up siya kasi dun sa merong high sulfur, low sulfur, no? Usually dun talaga. So, sasansalin lang naman sir. No? Para matanggal. Yung iba, minomodify ito. So, gagawin na para mahina, para may puwersa. Okay? So, yung iba, binahabaan yung thread, tapos ito, lalagyan ng paa para, cooler. Okay? Para hindi siya, Okay? So, ito si suction valve. Suction valve is non-return valve lang, no? So, ang nangyayari dito sir, no, meron papasok dito, fuel oil inlet. So, pagpasok ng fuel oil inlet, saan mapupunta yung fuel oil? So, dito ngayon yung fuel oil natin, paikot. Okay? So, dito sa may part na to sir, meron tayo dito ang butas. Okay? Isa rin sa nililinisan natin sir. Yung butas na yan, papunta ngayon dito. Okay? So, eto ngayon, meron ding mga butas, 4, 1, 2, 3, 4. So, dyan papasok yung fuel natin. Dito ba yung sa suction valve nakakabit, sir? Yes, sir. So, okay. Ito yung suction valve natin. Okay? So, ngayon, pag umangat yung plunger, sarado to. Okay? Or via spring, sarado siya. Okay? So, pag kailangan naman bumaba ng plunger, kasi nabawasan na ng fuel, kailangan dagdagan yung fuel para matulak ito pababa. So, saka naman siya magbubukas. Okay? So, ibig sabihin, yung hydraulic pressure natin galing sa FIBA, yun yung tutulak dito paangat. Yung pressure naman ng fuel, pag nagbukas to, yun naman ang tutulak sa kanya pababa. Okay? So, ganyan sir, yung mangyayari sir, no? So, paikot dyan. Pasok yung oil dito. Okay? So, pag umangat to, sarado to, for sure, kasi magkakaroon ng pressure. So, pag nawala na tong fuel na to, okay? So, mag-drain ngayon na oil, mawawala ng pressure dito, yung pressure naman ng fuel ang tutulak sa kanya pababa. Okay, kaya ito magbubukas. Okay. Tapos pipin-upan niya na ulit yung area na yan para for the next injection. Dito meron tayo recirculating line. So dito meron kayong orifice, then meron kayong non-return valve. Okay? So yung orifice, very important, kailangan is hindi barado. Okay? Otherwise, pwedeng baka normally hindi naman sir. Wala namang kaso. Kaya lang, sa operation, mabilis naman yan, kaya hindi naman galamig. Ang problema kapag barado to, tapos yung return ng plunger ng inyong injector, nagbara rin, lalabig yan sir. Kasi walang circulation. Okay? Kasi usually ito, doon sa inyong injector, no? Itong injector ninyo. Di ba may makikita rin kayo yung isang copper pipe na nakakabit? So yan ang magka-connect dyan. So sa recirculation line yan. So ibig sabihin, pag nakapara makina, yung nyo, no? Tuloy-tuloy lang. Pupunta rito. Okay. Para mainit lang siya. So pag ito nabarahan at barado rin to, so ano mangyayari sa fuel dyan? Walang flow, lalamig yan. Stop. Okay, stop. Okay? Any questions, sir? Okay. Mayroong mga nag-overhaul. Ito sir, no, may lock to. Okay. Parang sa aircase niya, no, itutulak. Kailangan ito ibababa mo to. Okay. So, ibig sabihin sa gato, ito, saka ito. Kasi pag naibaba mo to, kakalas lang ito ng lock. Yes, sir. Okay. So, kung i-reuse ito sir, no, ilalapin lang to, palit ng spring. Okay, kasi nababali yung spring. So hanggat maaari 8,000 hours na yung spring natin. Huwag na i-reuse. Pero marami ngayon is palit lang ng buo. Mga spare nila, ganito na. Yung napag-iwan. Okay? So, make sure din sir, no, na kapag ito sir, no, bago nyo ikabi, sukatan ninyo sir. Meron isang nangyayari sir, no? Siguro hindi original yung binigay. OEM. So, ngayon, ang nangyayari sa kanila, ayaw mag-injection kasi lagi pong bukas.
Kasi mas mahaba ng konti. Konting-konti lang. Kasi kaya nga ito sir, nakalapat dito sir, no? Yan. Hindi na yung lapat na lapat. Yung sa kanila, ang nangyari, nakanganga ng konti. Nakaganyan ng konti. Konting-konti lang sir. Say 1 or 2 mm. Okay? So ano mangyayari pag hinigpitan mo dito yan? Bubukas yan. So hindi siya nagsasara. Okay? So hindi kayo makaka-injection pag lagi itong bukas. Bakit? Pag angat ang plunger ninyo, bumabalik yung fuel. Okay? So kailangan is check nyo rin no, bago kabit na ito nakalapat dito. Okay? Baka kasi mga brake principal, usually no, OEM no. Pagdating sa kahit may engine, OEM eh. Babalik although usually yung mga O-ring na iba, mga OEM din talaga. Babalik talaga siya sa ano kasi maliit lang pressure dito kaysa yung sa injection. No? Yes, sir. Ibig sabihin, kung may leaking talaga yun, sir, kahit manipis lang talaga, actually, babalik sir, talaga, no? Not necessarily na, no? Kaya lang yung ganun kasi na leak, yung naka-open yan, buo eh. Normal ito, nagkakalik. Kasi nagkakagasgas talaga yan. Okay? So kaya nga 8,000 hours lang siya. Kasi within 8,000 hours, baka masyado ng setting. Lumalalim setting plus yung gas-gas set. So may leak ka. Kahit may leak ka dito, wala namang kaso makakapag-injection ka pa rin. Wag lang yung naka-open. Malaki. Ano na yun eh, buo na yung leak mo eh. Okay, pero yung mga gas na guhit-guhit, kaya niya. Kaya niya pa. Kaya niya pa. Hanggang Okay. sa next overhaul. Next overhaul. Normal kasi yan, kasi yung quality ng fuel nito eh. Nagagasgas talaga. Saka pangalawa, ano sir? Siyempre, laging ganun yan eh. Okay? Metal to metal. Hindi naman to katulad ng May wear and tear talaga. Ano yun na umiikot para pantay ang kain. Hindi talaga nagpapantay ang kain. Okay? So, ganun talaga yung design. Okay? So far, within 8,000 hours, nagiging okay pa rin naman siya. Ibig sabihin, yung kasi ito yung pinaka-madali, tanggalin. Okay? Any questions, sir? May tanong? Pwede rin malik test, di ba yun, sir? Parang Yes, sir. Ano lang yun? Katulad lang ng lalagyan mo lang ng langis dun sa loob. okay. Lagyan ka ng papel dyan, dry. Okay? Tapos, lagyan mo ng oil doon. No? Kung wala. Nasa mo muna dito. Yun, saka mo ipatong doon. Saka mo ipatong doon sa papel. Obserbahan nyo yung matagal. Kung lalapat may, siya. Kung may lalabas pa ng oil dito sa ilalim. Kung may lalabas pa. O kaya diesel. Okay. Yung sinasabi mo. Siling Yung siliring. Yung dito sa loob, meron pa ba? Yung halimbawa, ano ka lang naman ang top. Dito. Sama mo na yung sabi ng kanina. Okay, yung